Pagod ka na ba sa tradisyonal na 9 to 5 na trabaho kung saan kailangan mong ibenta ang bawat oras mo para lang kumita? Isipin mo ito, Kaipon Tips. Gising ka sa umaga. Kailangan mong pumasok, mag-compute at magtrabaho ng 8 oras o higit pa. Kapag huminto ka, humihinto rin ang kita mo. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para ang negosyo mo ang magtrabaho para sa iyo? Kahit natutulog ka, kahit nasa bakasyon ka, o kahit habang nagpapahinga ka kasama ang iyong pamilya. Yan po ang tinatawag na automated business. Ito po ang konsepto kung saan ang iyong income source ay hindi na nakadepende sa iyong pisikal na presensya sa bawat segundo. Hindi po ito magic, hindi rin ito instant na yaman. Pero ito po ang pinakamabisang paraan para makawala sa tinatawag po nating rat race. Kaya sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan ang konsepto. Ibibigay ko pa sa iyo ang roadmap kung paano mo masisimulan at mapapatakbo ng maayos. Kaya kung seryoso ka na sa pagbabago ng iyong takbo ng buhay, pagdating sa pera, manatili ka hanggang sa dulo dahil ito po ang video na magbubukas ng iyong isipan sa modernong paraan ng pagpapayaman. At simulan po natin sa kung ano nga ba ang automated business. Sa madaling salita, ang automated business ay isa pong modelo ng negosyo na gumagamit ng teknolohiya, systems at proseso para tumakbo ang operasyon ng may minimal o zero human intervention. Sa traditional na negosyo, kailangan mong bantayan ang tindahan. Ikaw ang mag-aasikaso sa customer, ikaw ang mag-aayos ng inventory at ikaw din ang maglilinis. Kapag wala ka, walang magbabantay. Sa isang automated system, ang technology ang gumagawa ng trabaho. Halimbawa, sa halip na ikaw ang mag-explain sa bawat customer tungkol sa produkto mo, isang website o video ang nagpapaliwanag para sa iyo. Ang payment processing, order fulfillment at customer support ay pwede pong i-automate gamit ang mga software. Hindi lang ito pang online. Ang mga physical businesses gaya po ng self-service laundry shops o car wash ay halimbawa rin nito. Sa self-service laundry, hindi mo kailangang maglaba. Kailangan mo lang i-maintain ang mga machine. Ang mga customer ang gumagawa ng trabaho sa pamamagitan ng pag-load ng damit at paghulog ng barya. Ang kailangan mo lang ay isang system para sa koleksyon ng pera at saka maintenance. Dito naman sa digital side ay nandyan po ang tinatawag na e-commerce, gaya ng drop shipping o print on demand. Dito ang supplier ang nag-iimbak at nagpapadala ng produkto sa customer mo. Ang gagawin mo lang ay iset up ang website at saka marketing. Ang isa pa ay ang pagbebenta ng online courses o digital products. Isang beses mo lang gagawin ang produkto pero pwedeng ibenta ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Paano ito makakatulong sa pagyaman? Bakit nga ba ito ang susi sa pagyaman? Una ay ang tinatawag po nating scalability. Sa isang trabaho, ang oras mo ay limitado. Kahit anong galing mo, 24 hours lamang ang mayroon ka sa isang araw. Pero sa automated business, dahil hindi ito nakadepende sa oras mo, pwede kang magpatakbo ng maraming systems ng sabay-sabay. Pwede kang may 3 magkakaibang website na kumikita habang ikaw ay natutulog. Pangalawa ay ang tinatawag na time freedom. Ito po ang pinakamahalagang aspeto. Kapag automated ang negosyo mo, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na mag-isip ng iba pang investments. Hindi ka nakatali sa pagiging manager ng sarili mong business. May oras ka para mag-aral, mag-explore ng bagong market,
o mag-focus sa pamilya mo nang hindi iniisip na bumabagsak ang kita mo. At ang pangatlo ay ang tinatawag pong consistency. Ang tao ay napapagod, nagkakasakit at nagkakaroon po ng emosyon. Ang system ay hindi. 24/7 itong bukas. Kahit holiday, kahit bagyo. Ang isang automated funnel ay laging magbibigay po ng parehong kalidad ng serbisyo sa bawat customer. Walang masamang mood, walang late na response. Ang consistency na ito ang nagbibigay po ng tiwala sa mga customer na kalaunan ay nagre-resulta sa mas mataas na sales. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung gaano kalaya ang oras mo habang kumikita ka. Pag-usapan man po natin ang mga steps para makapagsimula. Marami ang natatakot magsimula dahil akala nila ay kailangan agad ng malaking kapital o sobrang komplikadong coding. Hindi po totoo iyon. Step number 1, pumili ng model. Huwag agad sumubok ng komplikadong business model. Magsimula sa maliit na digital product o service na madaling i-automate. Halimbawa, gumawa ng ebook o digital templates na pwedeng i-download agad pagkatapos ng bayad. Ito ay low maintenance at hindi kailangan ng inventory. Step number 2, gamitin ang tamang tools. Maraming apps at websites ngayon na ginawa para i-automate ang workflow. Gumamit ng social media schedulers para sa iyong marketing post. Gamitin ang email marketing platforms para otomatikong magpadala ng mensahe sa mga customers na nag-inquire. Gumamit ng payment gateways para automated na pumasok ang pera sa bank account mo. Huwag subukang gawin lahat ng manual. Step number 3, build the system first. Dito nagkakamali ang marami. Inaasahan nila na passive agad ito mula sa simula. Aminin natin, sa simula, kailangan ng matinding trabaho para i-set up ang lahat. Kailangan mong pag-aralan ang tools, i-configure ang settings, at subukan kung gumagana ang system. Ito po ang hard work phase. Pero kapag nagawa mo na ng tama, ang system na ang magpapatakbo ng negosyo para sa iyo. Huwag kang magmadali sa pag-launch. Siguraduhin mong smooth ang takbo ng bawat proseso para iwas sakit ng ulo sa future. Ngayon ay pag-usapan po natin ang ipon tip. Bilang bahagi ng ating financial strategy, kailangang maging maingat po tayo. Ang puhunan mo para sa pag-set up ng automated business ay dapat galing sa iyong extra savings. Huwag na huwag mong kukunin ito sa iyong emergency fund. Ang emergency fund ay para sa mga hindi inaasahang pangyayari at hindi ito dapat isugal sa anumang business venture gaano man ito kaganda. Tandaan, ang mindset na dapat mong bitbitin ay get rich smart at hindi po get rich quick. Maraming nag-aalok ng mga secret formula para yumaman agad. Pero karamihan sa mga ito ay walang basihan. Ang tunay na automated business ay nangangailangan po ng pasensya, trial and error at patuloy na pag-aaral. Huwag kang mainggit sa mabilis na pag-asenso ng iba. Ang mahalaga ay nakagawa ka ng isang system na magbibigay sa iyo ng long-term stability. At sa pagtatapos, tandaan natin na ang automation ang susi para makawala sa cycle ng pagtatrabaho ng walang katapusan. Sa simula, akala mo ikaw ang nagmamay-ari ng negosyo. Pero kung kailangan mo itong bantayan 24/7, ang totoo ay ang negosyo ang nagmamay-ari sa iyo. Layunin nating baguhin ang balance na iyan. Ang pagkakaroon po
ng automated business ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkuha muli ng kontrol sa iyong oras. Ito po ang tool para magkaroon ka ng kalayaan na gawin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo, habang ang system mo ang gumagawa ng mabigat na trabaho. Ngayon, interesado ka bang malaman ang mas specific na mga automated business na pwedeng simulan kahit sa maliit na puhunan? Gusto mo bang pag-usapan natin ang bawat tools na kailangan? I-comment mo ang yes sa ibaba para malaman ko kung itutuloy natin ang ganitong klaseng usapan. Huwag na rin kalimutang i-like ang video na ito kung nakatulong ang tips na ibinahagi ko. At siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating mga tips sa pag-iipon at pagpapayaman. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.